Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po, Mark Narboneta here. Pag-usapan natin itong kumakalat mga ka-Wonder, no, na mga contents na ginawa nitong mga, of course, mga pro-admin, pro-Marcos, ano, laban dito sa isang content creator. I believe he belonged before, no, dito sa media. At according dun sa aking research, mukhang siya po ay na-laid off. Siya po ay tinanggal, in other words, no. No, I'm not sure what was the reason. Parang pagkakarinig ko nung, ewan ko, kung pagbanat niya ba yun kay Duterte, something like that, no. So ngayon, nagiging content siya nitong mga pro-Marcos, pro-admin na content creators at binabanatan siya. Ang tanong mga ka-Wonder, bakit kaya? Alam naman natin, ano, that Marcos, PBBM to be exact, no, like his father, President Marcos Sr., no, during his term, he actually invited, no, itong sila Ninoy Aquino, half of his cabinet. He offered actually half of his cabinet to be on the side of, members of Ninoy, and the others are from him, no, ang mga aliado niya. But despite of the offer was rejected by Ninoy, no. At may sinabi pa na pagbabagsakin siya, ganito, ganyan. So we were waiting, ano, for the years. Actually, real talk lang, na itong healing, that someday na healing would come, no. At nasira nga yung Marcos sa mga education, pinapakalat until they realized, no, through the help of the social media, kasi that time wala pang social media, sabi nga ni PBBM, at na-enlighten sila, and that's the reason why PBBM was able to garner 31 million plus votes, kaya siya nanalo. At I think that was really this election na nangyari sa 2022, it was unprecedented mga ka-Wonder, no, parang first time lang siya. Well, nga binabanatan nga, no, despite na ang Pangulo, ang kanyang tema is unity, and he wanted people, dilaw, blue, kung ano mang color mo, even itong green, no, from the mouth of PBBM, that he wanted reconciliation, no, na may time pa nga mga ka-Wonder na dyan sa kabinete niya na ibinash siya, pati yung asawa niya. Pero bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Hit nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, play nyo all. Marami pong salamat. So despite the unity, no, na tema na unity, ay nabuwag ito, no, dahil nga dito sa agenda nitong mga Duterte. At tuloy-tuloy pa rin ang Pangulo sa sinasabing nating bagong Pilipinas, no, yung pagbabago, kahit na wala siyang katuwang na busy, no, na yung busy naman, alam naman natin na every time na may sakuna, mukhang sinasadya niya mag-travel abroad. Kumbaga talagang nangiinis siya. Well, aside from that, no, yung mga payback na nangyari sa kanya ngayon, yan ay karma. And let's wait, of course, no, dun sa karma na matitikman niya sa Diyos, dahil mas matindi yun, mga ka-Wonder, no, na alam natin na instead of helping PBBM na itaguyod yung bansa, ang ginagawa niya, ipabagsak, ano, pasirain yung administrasyon, Pangulo. Pumupunta pa siya sa ibang bansa at ine-extend niya pa roon. Well, anyway, pag-usapan natin itong media dati, no, na ngayon ay content creator na meron siyang magandang subs, no, sa kanyang YouTube at saka Facebook, na siyang binabanatan din siya, no, napapanood natin itong nila Top 1 at ngayon nitong si etong si Alfred, no, Guzman ba yan, na binabanatan and among others. Tayo sa ating content, no, may mga patama tayo sa kanya, pero hindi natin binabanggit, tinutumbok kung sino siya. But this time, I will be compelled, no, to mention his name kasi nga for me it's unfair, no. Alam natin na Marcos is trying to unite, no, etong iba-ibang kulay. Kaya nga tingnan mo sa kabinete niya, tingnan mo mga ka-Wonder, tingnan nyo kung sino-sino dyan yung mga in-appoint niya. Some of them are technocrats, some of them are from Dilawan, ano, talagang dilaw, no. Hindi ko na babanggitin lahat, ano, kasi madami. Una, itong si Arsenio Balisacan, no, NEDA secretary. Si Balisacan, ano, ito yung naging secretary din to under sa President Ninoy III, no. At bumalik siya sa exact the same position na ibinigay sa kanya ni PBBM, no. Sino ba? Benjamin Jokno, Finance Secretary, no. They are called they are tagged Dilawans, ano, no. Pero siguro mas maganda kung sasabihin natin technocrats. Kaya yung mga technocrats na yan na binuo ng kabinete ni PBBM ay binash siya. Lalo na yung asawa niya na tinagurian niyang mga dilaw yan, Bakit pinapapunta niyo yung mga dilaw dyan? Galit na galit.
Yung mga loyalista noon, itong mga green, galit na galit lalo. Pero hindi yan ang gusto ni PBBM na magalit o may division. Gusto niya kasi mga ka-wonder, kung meron kang nakikitaan ka ng husay, anuman kulay mo, tatanggapin ka niya, ilalagay ka niya. Ngayon, nasa sayo yan. Kung ang paiiralin mo, kulay o serbisyo sa taong bayan. Diyan, nagkakatalo. Meron akong nabasang quote dito, no? Sabi, while a leader struggles to stitch a broken nation together with threads of healing and unity, their opponent remains trapped in the graveyard of yesterday, desperately digging up old hatreds because they have no future to offer. Yan. So, wanggitin na natin, since pinapangalanan naman. I like facts first. Alam nyo na kung ano yun. I like facts first, not because of Christian Isguera. I definitely wouldn't watch him because I saw already, nakita ko na yung mga narratives niya. Okay naman. Pero alam na natin yun kumbaga naririnig na natin yun. Meron na tayong ganun at the back of the core of our brain, our mind. What I like is yung mga ini-invite niya. Yung mga guest niya, yung mga double headers niya, triple headers. Itong mga kilala, abogado, ano tawag doon, mga political analyst, strategist, scientist, and even some of those mga regular kausap niya. May sense na nakikita natin kaya pinanonood natin, at yun na nga, lagi siyang may hugot, alam natin na parang itong si Christian, sinasabi niyang non-partisan siya yung kanyang channel, but yung mga nakapaligid sa kanya mga ka-wonder ay they are identified as mga dilaw, whether we like it or not, yun ang nakikita natin ng mga dilaw yun and alam natin na binabanatan niya itong si PBBM, yung mga Marcos, as if nandun siya nung time na yon kung paano siya bumanat, na talagang may hugot, madiin. I grew up, my family, my mother, my father, they were both Marcos loyalist. Pamilya namin, talagang pag binabash yung mga Marcos, lalo na si Imelda Marcos na talagang nahangaan ng mother ko. Na talagang kaya lumaki kami mga talaga loyalista. At yun na nga, binabanatan niya kung ano nang sinasabi niya. Sample niyan mga ka-wonder, hindi natin pag-uusapan kung paano binanatan nitong mga ibang content creators. Itong pag-criticize ni Christian Isguera. Numero 1 niyang kine-criticize itong Duterte. Siguro, compared to the two, Marcos and Duterte, siguro, kahit na gusto niyang iangat si PBBM, sometimes narinig natin, I'm not sure kung satire yun o sarcastic, yung mahal na Pangulo, alam natin medyo may hugot siya ron yung mga ganong banggit niya. Pero, weighing things between Marcos and Duterte, siguro mas mataas yung hatred niya dito kay Duterte mga ka-wonder. Pero kasi kaya natin nasasabi na yung pagbanat niya, kahit sabihin niyang non-partisan, kasi hindi kasing dalas at hindi kasing bigat ng pagbanat niya dito kila Aquino, dito kila kung sino pa, yung mga natag na dilaw, mas matindi ang pagbanat niya at madalas dito sa mga Marcos. Alam natin yung mga heavily bombarding messages niya. Kini-criticize niya si Marcos Jr. Sabi rito, kini-criticize niya nung martial law, yung family nga. Nasabi ni Marcos mag-move on. Parang nasali yata siga doon, parang ganun ang issue At hindi natin mai-equal yung kanyang pagbabash dun sa mga Cory o Pinoy, mga Liberal Party, leadership nila, as much as he or he criticized itong mga Marcos at lalo na yung Duterte. So, pero nagagalit yung mga loyalista at binanata na siya. Kasi nga mga ka-wonder, alam natin na si PBBM, itong ini-embrace niya itong dilaw. Kasi he is for unity. At alam natin mga ka-wonder, yung hatred, yan yung isang sakit kung bakit yung bansa natin hindi makabangon-bangon. Laging lumilingon sa nakaraang masakit. Yung mga vengeance, bitterness. Naalala ko itong si Senator Edu, tatuwa ako sa mga yan. Meron silang show, kasama niya yung puro lalaki sila pahatin. And then, Sandro Marcos was their guest that time. At nagkwento nga si Sandro at of course, in-invite niya agad itong si Edu Manzano. At nagsalita. At bumanat na naman itong si Christian Isguera na itong mga Marcos talaga, binanata niya na naman. Hindi niya man lang binigyan ng break na talagang, of course, tignan niya lang yung sinabi ni Sandro kasi yun yung topic, yung mga sinabi. Pero he is still clinging dun sa past na may hugot siya. Na ito nga mga dilaw naka-move on na They are for unity, they are for the
for the, of course, edification of the country. But pero siya, no, papilit binabalik yung past, yung hatred, yung bitterness. Spirit yan, mga ka-wonder, no, yung hatred na siyang negative sa ating bansa kung bakit hindi tayo lumalago-lago. Aside sang sakit na corruption, ano, na dapat magkaroon na tayo ng healing ng patawaran. Alam natin yung sinasabing trial of the century, no? Alam naman natin, hindi naman na-depensahan naman yan ni Imelda Marcos. No? At wala namang konkretong ebidensya, no? Bagamat ito po nasama dyan sa Supreme Court na may mga kaso nga na hindi na panalo ang Marcos. But there are also cases that they were able to win the cases. No? So sabihin na natin na gano'n na nangyari. No? Pero yung sinasabi mong past na parang dinidiinan mo, na talagang nag-hold on ka na, kumbaga as if konkreto kang siguradong sigurado ka, as if you lived during that time, ano, at nakita mo at na-witness mo mismo first hand. No? At least tayo, hindi naman tayo nang judge, no? No, hindi natin binabanatan. Kahit na may sinasabi tayo, pero hindi tayo yung ukit ng ukit sa sugat na pagaling na. No? Na criticize tayo ng criticize, kaya ito nagagalit sa kanya. No? Sila top 1 at sila iba pang mga content creators. I think may abogado pa nga ako nakita sa interview niya. Dumaan sa wall ko. Sabi sa kanya, hirap sa'yo. Masyado ka nakikarried away. Is a factual argument. What makes that a factual argument? Does it Yeah, have any because, direct relation to the case? You know, no justice will impose the penalty that Justice Carpio is asking. So that is an argument that you can raise before the COMELEC. Kasi alam mo, Christian, you know what the alleged crime is? It is just like a jaywalking, eh. It is just What? like a traffic violation. He is Failing to file making income mountain taxes out like a of a jaywalk. molehill. Wait, Oh, attorney. yes. Kasi, alam mo, ang problema sa'yo, carried away ka na eh. No, I'm not Diba? carried away. I'm just asking the questions that need to be asked. You know, as I said, you know who was the president when these people made this judgment of a fine? President Fidel Ramos, the ally of Cory Aquino. So again, When he what was does it have to do with the convicted by- decision of the what- Court of what- Appeals? When he was convicted, because this is persecution, Christian, when he was convicted by the RTC, by Benny Ulep, the president was Ramos. When he was charged, the president was Cory Aquino. Did you know that? I think I know that. Definitely. But anyway, we don't have much time anymore, but I wish we focus on the issues. We don't need to talk about the character of certain people. But thank you very much, Attorney George Briones, for joining us tonight. Masyadong yung emotion, no? Masyadong nangingibabaw sa ibang aspeto. Kaya tuloy kung ano lumalabas sa bibig natin minsan tayong mga content creators. No, guts, tapang, bravery, okay yan, that's good. But it should be paired with wisdom. No, not only with sharp tongues. Dahil sometimes if you are just doing it alone with bitterness, with hatred, no, with sharp tongue, but not accompanied with wisdom, you will look like a fool. No, na people have already moved on. Ito na yung track. No, parang nalileft behind ka. Hindi dapat ganun. Tayong mga content creators. Kung magkikriticize man tayo, dapat magiging fair din tayo kahit papano. No? Hindi yung mostly babanata mo, nakita mo naman maganda yung ginagawa ng tao. No? Pati yung mga dilaw, sila Lenny, nilalapitan ni PBBM, tinutulungan. Unlike nung mga ibang panahon, no? You are a Romualdez and he is an Aquino. No? Hindi natin naririnig kay PBBM yung mga ganung balat. Kasi gusto niya lahat magkaisa at gumaling na yung sugat. No, kapag ikaw yung nagkikling ka pa rin sa past, meron ka pa rin hatred sa puso mo. Sabi ng Bible, if I will regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Kahit anong dasal mo, kung meron kang grudge, galit dyan sa puso mo, hindi ka didingkin. No? So, then again, balik tayo ron. I admire yung kanyang channel na Facts First. No? Minsan, patulog na ako, nakikinig pa ako. No? Not because of him, but because of those he invites. No, yung mga abogado, sila Luistro, yung mga abogadong sila Tamase, sila Carpio, at kung sino-sino pa. Marami ako natututunan sa kanila. Pero once na siya lang mag-isa, nag-report, hindi na. To be honest, no. Kumbaga, pag nakita ko may mga iba siyang guest, yan, tiyak, meron ako makukuha. Kasi ayaw ko lang ng puro sharp tongues. No?
na yan, kagaya ng abogado, na bash siya, na puro kasi siya emotion. Sometimes, kung yung emotion natin is abounding, compare dun sa ating isip, hindi na masyado siyang nakikitaan ng wisdom. Hindi na kinapupulutan. So, yun magsisilbi sa atin. Babanat tayo. But sometimes, kapag due na yung credit dun sa isang tao, bigay mo. Pero kung hindi talagang kabash-bash, i-bash mo. Na wag ka na magpuri na medyo hypocritical ang dating, medyo satire, no, medyo hindi mo alam kung ano siya, ironic yung style mo, no. Pag papuri, no? Kasi bakit? Tingnan mo nga itong dilaw, no? We are willing to support Lenny, kung sino man umupo diyan. Kung nakikita natin na may maitutulong sila sa bansa, no? Hindi natin tinitignan yung kulay. Kalimutan mo na yan. Kasi para tayong mga bata naglalaro ng patintero, piko, natalo sa game, iyak ng iyak, magagalit, nagtatantrums, hindi tayo dapat ganun. We are aiming dun sa future ng ating bansa, no? Na talagang sama-sama tayo. No? Na yung unity at kapatawaran. Kasi kung hindi ka able magpatawad, tandaan mo hindi ka uusad ng buo. Kasi bakit? You still hold on dun sa past, sa galit, sa hatred. No, then again, sabi nga, no, kung may nag-hold on ka sa hatred na yan, which is, nagkukos pa yan ng stress sa'yo, toxic sa katawan mo, mas maganda magpatawad ka. Subukan magpatawad. Masarap, no? Masarap yung pakiramdam. Kaysa, no, I'm not sure if that's for the sake na, for the viewers, for the views, I'm not sure about that, ano. Pero kung due yung papuri sa tao, may nagawa, at nakita mo yung talagang gusto niyang pagkaisahin anumang kulay, bakit hindi ka sumabay kaysa mag-bitter ka at mag-hold on ka sa past na siyang isa sa dahilan kung bakit yung bansa natin hindi lumalago. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para ma-reaksyonan at mabasa. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong tungkol sa isang content creator na binabash ang Pangulong Marcos, nagiging laman siya ng content. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.